ta'ala. Okay? Hindi na natin shortcut lang natin itong quiz na ito. Baka magbigay din ng muhadara ng ustad sa natin. Duway pa. 59. Oh. Pero kung di bitaw, paano kayo? Ang sa Suratul Kahf, may mga kabataan, isupal lang natin, summarize lang natin, naniniwala sa Allah Ta'ala na umalis sila sa kaum. Pero ang mga bata ito, hindi ito ordinary na bata, mga asrapul at abna, mga may position sila, may kayamanan. Mga anak sa dato ba? Pero, nang sila'y gabayan, binigyan ng hidayah ng Allah Ta'ala, tinignan kaum nila ay sumagsamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah, am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatin ajaba. Diba naisip mo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari sa mga bata, sabi sa kanya, ashabul kahf wal raqim, yung mga tao na tungo sa yungit. Warakim min ayatin ajaba. Ito ay tanda namin na kapamangka ayatin ajaba. Aming mga tanda. Sabi ng Allah Ta'ala, kamanghang-mangha ajaba, kamanghang-mangha tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itaw al-fityatu ila kahfi faqalu rabbana atayna min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Nang pumaroon ang mga bata na to sa bundok at sabi nila, humingi sila ng Allah Ta'ala, ya Allah, bigyan mo kaming habag o kaawaan mo kami, mahalin mo kami, ya Allah, wa hayyi lana min amrina rashada, at gabayan mo kami, ya Allah. Fadarabna ala adan, nang pumunta sila kasi yung kaum nila nag-ibada sila sa ibang Diyos, mga barhala. Pero imagine, sila ay mga batan o kagaya niyo. As long as nandito yung sura na to, hindi ila yung kiyama, nandito ang mga starring sa history na sa Suratul Kahf, kabataan na gaya niyo. Nang humingi sila ng gabay sa Allah Ta'ala, sabi ng Allah, padarabna ala adan fi kahfi sinina adada. Nang pumaroon na sila sa yungit, pinatulog sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taon. Hindi isa ka oras, second, minuto, hindi. Taon. Nang nandun na sila, pinatulog sila ng Allah Ta'ala. So, kasi medyo takalan natin, natarang-tarang tayo kapag binabasa at pakaisip din natin, ganito lang, i-direct na tayo natin. Nang nandun na sila, pinatulog sila ng Allah Ta'ala. 100 years. Tapos yung araw, kapag sumilak yung araw, hindi sila, yung kuweba na hindi siya mapasukan. Ganon din kapag lumubog na ito. Tapos, baliktad sila para dilit lumutod, bitaw kang dugay na, lumutod man na siya. Ana-ana mo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang nakagising. Mabakasna lina'lama ayyuh hizbayni ahsa lima labithtu abada. At isa sa liga, nagising sila doon nagtanong sila, ano ba tagal natin natutulog tayo? Sabi ng Allah, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Okay. Pinatulog sila ng Allah Ta'ala hanggang ginising ito. Sabi ng Allah, nahnu naqussu alayka. Sabi ng Allah, aming ikukwento sa iyo, O Muhammad, ang kanilang kwento, yung mga kabataan. Innahum fityatun. Ito, hindi mga tigulan na, hindi mga batan ng kagaya niyo, umalis sa kanilang kamp, pumunta sa yungib, upang takasan ang mga pagsamba, pag-shirk sa Allah Ta'ala. Ang sabi pa ng Allah Ta'ala, sabi ito, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. At tinagdagan pa namin ang aming gabay sa kanila, wa rabatna ala
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Nang sila'y tumayo, sabi nila, ang aming Panginoon, ang Panginoon ng 7 talapag na langit at saka itong lupa, walang nad'uwa min dunihi ilahan, kailanman hindi kami magwa, kaya hindi namin kinikilala na Panginoon na maliban sa Allah. Allah lang ang aming Panginoon. Kapag yan ang ginagawa namin, na humingi kami ng dua iba sa Panginoon, ay kami nakagawa kami ng kasalanan. O kaya gawain na hindi kaaya-aya. Haulay kaum nattakhadhu min dunihi hi alihatan la ya'tuna alayhi bisultanin bayyin faman adnaba mimman iftara 'ala Allah kadiba. Sabi na, yan mga kauman namin, ang ibada sila maliban sa Allah Ta'ala. Ang salaking-laking kasalanan kapag naggawa tayo na hindi ito inuutos ng Allah, kaya yung magawa ng pawang kasinungalingan lamang. Kaya pagsamba ng mga idol, di ba kahit ngayon may naggawa ganyan. Yung mga bato sila sa bato ito, o sa mga tampat, mga ritual dito, mga sumbali. Sabi na Allah Ta'ala dito, paman adnama mimman iftara 'ala Allah kadiba. Pinakamalaking kasalanan ang mag-invento tayo, kamalian, ito'y pawang kaso ng milyan, ang pagsamba maliban sa Allah Ta'ala kay paghingi ng buwaan. Yun ang ginagawa nila. Magawa sila mga idols, ribulto, at sinasamba nila ito. Sa Makkah nga, 360 idols. 360. May para sa ulan, may para sa hangin. Yung iba nga, nagawa ng yung hulma, yung dates. Hulma, ginagawa niya ng idols. Ginagawa na ito ng juice. Sinasamba na. Pero kapag gutom siya, kinakain niya. Sabi niya, ilahi ladidun. Sabi niya, ang Panginoon ko ay masarap. Hasta la vista. Katulog naman mo. Tulog ka lang ka. Ay, kadang-kadang. Kadang-kadang. Sahur na. Normal yan, normal. Kahit anong pilit mo kasi, di ba, ang class natin sa school, no? 30 minutes, 45 minutes, 40. Kasi yung capacity ng kuwan natin, may kuwan talaga yan, may hangganan. Kapag malal, na, kahit sino kagaling na speaker, may kuwan mo, pero kapag matagal na, ang isda, sagutin mo. Kapag hindi sagutin, nag-aaway mo niya. Siya ka din. Nagtutawag ka. Okay, sabi na ka, nagpanapulo na mo. Tazaltumuha وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهي لكم من أمركم مرفقا. Sabi ng Allah, kayo ay mga kabataan, nilayuan niyo ang inyong kaum dahil sa pagsamba nila ang kinikilala ng Allah lang ang Panginoon Allah, diba pumaroon na kayo sa kuweba. Sabi ng Allah dito, makuha niyo din ang awa at sa kagabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, alam niyo ba kung gaano sila isukat natin visa? Alam niyo ang tagal ng pagtulog nila? Salata mi'a wazadat 309 years. Allahu Akbar. Sabi niya, anong tagal natin natutulog? Sabi niya, maybe, kasi pumasok sila, morning yun. Saba. Pag-gising nila, yung ganito, yung malapit na kwan. Maybe sabi ng half. O kaya kwan. Hindi nila alam, 309 years sila pinatulog ng Allah. Nang pumunta ng isa dyan sa kanila, nagbili. Iba na yung paglabas niya. Nahanap yung pagkain, pagkita niya. Sa akin pala yun.
Tayo mag-away. Okay. Tayo pala mag-away. Pagpunta niya, iba na yung pera, iba na yung lugar, yung building, nagbumili siya ng doon ang pera ng king na Walim si Tikianos. Iba yung pera mo. Hanggang dinala itong bata na to sa king. Pero alam nila yung panahon nila yon, ang lahat ay naniniwala sa Allah Ta'ala. At alam nila yung isa ng mga bata na yon. At kung nagbalik sila sa kuweba, sabi na, sige, papasok ako muna, pag hindi pa sasabihin ko sa mga kasama ko. Tinatulong sila ulit ng Allah Ta'ala at ginawang masjid yung yung yungib na yon. Yun ang isa ng Ashabul Kahf. Kayo, inahighlight ng Quran. Mga anak, kailangan namin kayo sa ummah. Tingnan mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagbigay na nga ng pansin sa kabataan, kahit yung bata, minsan nakasakay sa kanyang likod ang Abdullah ibn Abbas, binigyan ng propeta ng payo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Iho, bigyan kita ng payo. At kaisanti ka ba? Hindi alam ka kaliman. Ihfadillaha yahfadka. Sabi, kalintang walang iro, kawas sunod lalaki, way pagsalam, walay basahon mukaon, walay pagbasa. Ano po sa atin ng Propeta sa Susan? Simple lang. Rabbana, ano sabi naman? Allahumma barik lana. Sabi ng Propeta, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adhaban nar. Simple, pero alam mo yung meaning niya? Allahu Akbar. Sabi ng Allahumma barik lana. Ya Allah, bigyan mo ng biyaya, barakah bima razaqtana. Ano ibig sabihin ng barakah? Yung barakah, ziyadatu bil khair. Mas sumusobra. Okay. Baik lana, bigyan mo ng biyaya, kabutihan yung mga anuman binigay mo sa akin ng rizki, mga mabarik. Bima razaqtana wa qina adhaban nar. At ya Allah, kami po ay iyong iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Okay, how many times ka kumakain? 3 times. Okay, breakfast, lunch, dinner. Minsan may pika-pika pa snack. Every time kumakain ka, binabasa man to. Hanggang, mula sa kabata hanggang tumatanda ka na, yung palagi mo binabasa, Ya Allah, bigyan mo kami ng biyaya. Ya Allah, huwag kinakadaban na rin, ilayo mo kami sa kapahamakan ng imperno. Imposible pila kayo sa mukha. Buduaan to di ka, ilayo sa Allah sa imperno. Nagkaroon din eh. Tawag na yun. Pak! Ay, saan itong sitwasyon? Dumating ang saitan, nasalo. Muna ang mga bata at karon ko ang saitan. Tugas kay ulo. Pero kapag yung bahay nagbabasa, nagbibigir, sabi ng Iblis sa mga sundalo niya pala, mapita lang umulyaw. Wala asa. Hindi kayo pwede sumalo, wala kayong matutulungan dahil itong bahay na to hindi nagtitiktok, hindi daw si cellphone, kaya hindi nagawa nito. Ang ginagawa, before sila kumakain, magbabasa sila. Before sila sa matulog, magbabasa sila. Okay? Yung pagsiselfon may kabutihan yan, pero mas sobra yung kasamaan. Depende naman sa pagkain, depende sa paggabay. Magwala-wala lang yung anak niya, papalitan yung iPhone. Hadto kayo ang ilikan ng palitan. Pag ako sa cellphone, kaluway-kaluway na, mabuwag na. Na ako yung gusto mo, murid. Murid na ako gusto yan. Graduating mo sa grade 6. Binigyan ka ng cellphone, nabuwag. Nagmuni-muni lang. Ikaw na ba't butaan kayo?
So, Yan ang rin. mabuhi man ta, walay cellphone. Atong lolo man sa ulo, wala kasi na sila. Nagkanawa, batan kong bata, naanak nila ni. Isa, tungod na sa kwan. Hindi ka magkwan sa lahat sa cellphone, gabi ilaw na kaan na kaumang. Na isa'y gikuwan sa propeta sa bata, Fadillah, hayafad ka. Pahalagahan mo ang relihiyon ng Allah. Bigyan ka halaga ng Allah Ta'ala. O kaya pagpusun ka ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yun, ituro sa hati sa bahay. Ang masakit diyan, guro, safe pa yung tatay. Pero ang loob ng bahay, ang environment ng bahay, hindi Islam. Bakit? Pero ang tatay kapag sinataas ng imbar, ang galing. Itakwa! Pero yung takwa, nandun lang sa imbar. Yung bahay walang takwa. Yung anak walang takwa. Pati siya walang takwa. La hawla wa la quwwata illa billah. Sabi nga ng Ali radhiyallahu ta'ala, al-ilmu idman, ilmu fil qalb, wa dhaka ilmu nafi' wa ilmu fil lisan, wa dhaka qudratullahi 'alal 'abd. Ang ilmu dalawa daw. Yung ilmu dito sa puso ito ay ilmu nafi'. At saka yung ilmu sa dila lang. Maging against ito sa kanya sa yawmul qiyamah. Hujjah ito daw. Ang galing. Ganto ka. Yun. Importante. So, in-highlight ng hadith ng Quran at tatanungin ito ng Allah Ta'ala sa iyo. Okay. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Hindi daw makatikang sa katao yung kuwan niya, yung paan niya hanggang hindi siya matanong na apat ito. Isa na mention diyan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. An sababihi bima abla. Kanyang kabataan, saan niya ginagamit? Saan ginagamit? Tatanungin sa iyo. O katong tatanong ka, sige, buhat mo. Ay, Allah, nagpunta ko toke, nag-hair, akong buhok, maulit. Sabay sa trend. Sabay sa uso. Sa uso dito ka, saka maproteksyonan ang iyong reputation. Wahibtuddin at para proteksyonan ang iyong relihiyon. Yung sarili mo, yung pera mo, yung wealth mo, yung reputation mo, lalo na yung relihiyon mo para maproteksyonan. Kaya may batas binigay ang Allah Ta'ala. Pero itong lima na ito, alam mo ba kung ano ang sumisira sa lima na ito? Ang Islam, proteksyonan na yung sarili. Yung pag-iisip mo, yung kayamanan mo, yung reputasyon mo, yung relihiyon mo, protection na niya yan. Alam mo ba ano ang gumigiba sa kanila? Itong lima na to? Drugs. Drugs. Kapag ang bata naging drug addict, masisira ang sarili. Masisira yung pag-iisip. Pati yung kayamanan, masisira. Yung reputation ng pamilya, nasisira. Lalo na ang kanyang relihiyon, yung din niya, masisira dahil sa drugs. Na ngayon talamak ang drugs, mga iho. Kaya nga, sabi ko kay James, dapat bigyan ng mga ulama natin itong mga kabataan ng pansin, binigyan ng oras. Dahil sa panahon ngayon, panahon ni Bangag. Hindi ito politics lang. Wala kayong pakialam yan. Ha? Bangag. Drugs kayo pula lang isabit. Galit yan na kapag bata, walang tamo sa Allah Ta'ala.
Wala. Titira yan. Manulong, mawala na, masira ng dami kagwapo-gwapo, pagbalik, pag murag kagwad. Tapos itawagan ng kumping na. Murag tikke. Ano yung tikke? Tukko. Marit ang spirit na. Murag skeleton, bungkok. Awat na, di na magsambahayan. Iba na yung tsura. La hawla wala quwwata. Masisira ka ba? Sumusubukan. Masisira ka talaga. According to that idea. Diba? So, ang Islam ito, ito ngayon, tama ang drugs. Kaya sabi ko, dyan dapat i-get ko. So, alhamdulillah, hanggang doon na lang, mga kapatid, sa agama Islam, magbibigay kayo ng open forum, ha? Dunya, magbigay pa ito ng nasihat o kayo mo ba kayo. Kung ka ba yung gifts? Kaya ngayon ang bibigay sa atin, next, Muhadir. Siya po ay 10 taon doon sa Libya. Sa Lukuyan siya nagkuhan siya ng magister niya sa Lugatul Arabiya at sekretary siya sa diyan sa Maktab. Maktab Kuwait, no? Jamiya Tulatul Islamiyah. Ibibigay ko ang microphone sa guro natin o Sheikh. Ito po yung aking apo. Apo nga din ako. Yang lola, igalo na ko taksa. Lolo naman ko. Okay. Sheikh Abdul Rahman, Basari Paliyatapatal Maskura, Gaira Masbur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bago tayo mag-umpisa, sa totoo, hindi ako kasama sa mga magbigay ng muhadara kasi hindi mo kasi isa may shooting siguro. Kasi sabi ko sa kanya, sa akin lang ako sa sual-jawab answer. Ngayon, binigyan ako ng konti. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay mag-Tagalog. Kasi sanay kami sa lugar ng kausok. Sa pagkausok, sanay kami dyan. Kasi minsan, nung invite kami sa puno, para lang sa sitwasyon. Pero Tagalog, first time ko ito. Sabi ko kayo, Pilipinas na lang. Dahil sa buwan ng Ramadan, una-una, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi isa tayo sa mga binigyan pinaabot sa buwan na ito, magkapag-ibadat. Maraming mga tao, pinapangarap nila na maabot ang araw na ito. Pero sana sila, wala na, namatay na. Araw-araw nila, hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabot nila ang buwan na Ramadan. Yung iba, isa, 2 araw na lang yung Ramadan, namatay. Ikaw, buhay ka pa, magagawa mo ang ibadah sa buwan ng pagkaayun sa Ramadan. Kasi ang Ramadan, ang katimpala sa Ramadan, hindi kaya ipintayin ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tao man, malaika, hindi na kaya ipintayin. Allah subhanahu wa ta'ala lang ang may kakayahan ang magkwenta. Dahil sa buwan ng Ramadan, ano ang ibig sabihin ng as-sawm? As-sawm. As-sawm ay luha ay aksa. Al-aksa, pag-ayun. At tulis, hindi ka Lali tumain. ako ito na pag-ayaw mo.
Definition, dalawa yan. Pagkakayo, no? Sila may syaka. May syaka. وفي الشرع الصوم في الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب. Ang saum, ang ibig sabihin ng saum ay pananampalataya, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng hindi pag-inom at saka hindi pagkain. Ang magsisimula sa pag-atan ng qadar hanggang tulog ng araw. Ano yung ibig sabihin ng saum? Na hindi ka kakain at saka hindi ka iinom. Ang buwan na Ramadan, nagsama yung tatlong pinakamahirap. Yung pagsabat. Sa buwan ng Ramadan, pinagsama yung tatlo. Yung pinakamahirap na pagsabat. Ang una, sabrun ala ta'atillah. لأن الإنسان يصبر على الجوع والعطش وشدة الإنقاذ. Sa buwan ng pag-aayun sa Ramadan, tinitiis niya yung puto, yung uhaw. Ang mahirap yan. Kasi sa pag hindi Ramadan, kahit hindi ka gutom, kumakain ka. Kahit hindi ka umuhaw, umiinom ka. Paano na sa Ramadan? Kailangan mo yung isip dahil takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Ramadan, hindi talaga yung nag-iinit. Mahirap yung isip. Pangalawa, klaseng pagsabat at pinagsama sa buwan ng Ramadan. Sabr ala ma'asiyatillah subhanahu wa ta'ala li'anna yatajannabu ma ya'ti. Pangalawa, tinitiis mo yung ma'asiyatillah, yung gumagawa ka ng masama. Kahit kasanayan mo na gumagawa ng masama, pero sa buwan ng Ramadan, kaya mo yun isip. Pero maliban sa buwan ng Ramadan, pag naiisip, ginagawa agad. Pero sa buwan ng Ramadan, kaya mong tiisin yung gumagawa ng kasalanan. Pangatlo, nagsasabang ka kung ano man yung pinarating sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang alam, tulad ng uwaw ka, nagugutom. Ito, pinakamahirap tinisin ang dalawa na ito. Ang pag-aayuno may surut. May kondisyon para matanggap yung pag-aayuno natin. Kailangan natin ito malaman. Pagka nagpapaskin ka, hindi mo pa alam, hindi pala counted yung pag-aayuno mo. Yung pagpapaskin mo. Ang pag-aayuno, may surut. Ang number one na surut na nilagay ang Islam. Fala yajibu ala al-kafiri wa la yasihu minhu fa innahu la tasihhu ibadatuhu. Ang unang-una ng surut sa pag-aayuno, sa pagpastin, dapat isa ng Islam ay Muslim. Paano kumatawag ng Muslim? Sa pangalan. Ngayon, maraming ngayon Muslim, pero sa pangalan ng Muslim. Wala sa kanya yung gawain ng Islam. Hati Hindi nagsasala, Masyaallah. hindi nag-ihijab, hindi nagpapasting, pero pangalan niya si Muhammad, pangalan niya si Maria, pangalan ng Islam, ng Muslim. Pero sa gawa, hindi mo makikita sa kanya ang katotohanan. Isang Islam. Dapat ang pag-aayuno ay Islam, isa kang Muslim. Yung naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajibu ala al-kafir. Ang pag-aayuno, ang pagpastin,
hindi pwede sa mga gab. Sa mga Christian, hindi pwede. Wala yung kung hinuhay ang mula sa kumbari ko. Kahit magpas din yung Christian, hindi ito tinatanggap. Hindi tinatanggap. Bakit? Kasi hindi siya nakapasok sa Islam. Hindi siya Muslim. Kahit magpas din siya, pag hindi siya nakapasok sa Islam, hindi tinatanggap yung kanyang pag-aano. Pangalawa, ang surut al-bulugh. Al-bulugh. Ano ibig sabihin ng bulugh? Ano? Yung balik. Yung nasa wastong edad. Yung balik, o balik ka. Kasi babae. Nasa wastong edad. فلا يجب على الصبي الذي لم يبلغ ويسرق منه لو صام إن كان مميزا ويؤجر وليه على تعليمه. Hindi obligado sa bata hindi pa baliga, hindi obligasyon sa kanya na magpasti. Pero hindi ibig sabihin niya sa kanya magpasti, pwede. Pwede pa rin siya magpasti. Pwede pa rin siya. Kahit hindi pa siya nasa wastong edad. Lalo na pag may kapatid ka, tinuturuan mo mag-ayon. Ikaw na nag-practice, nagturo sa kapatid mo, kahit hindi pa sa wastong edad, may gantimbala ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisan al-aql. Ang surut para matanggap yung pag-aayon mo, dapat nasa wastong pag-iisip. Para yajibu al-majnuni wala yasiku minhu law sama. Hindi obligado sa taong hindi nasawas ng pag-iisip. Yung majnun. Anong reason ng majnun? Yung baliw. Yung baliw. Kahit napapaskin siya, hindi tinatanggap yung pagpapaskin. Kasi hindi siya nakapasok sa al-aqlu. Ang ibig sa nga al-aqlu, yung alam niya yung mabuti at saka yung hindi mabuti. Alam niya yung halal at saka yung haram. Al-idrak. Kaya niya isiparit. Pag-iba ito ay Sigam na maganiyos. kasi ang Muslim din niya alam. Para sa kanya, tama yung lahat. Tama yung lahat. Pang-apat, al-iqama. Al-iqama, kung yung sino al-iqama? Wala yajibu al-musafir. Ay hindi siya nasa travel. Ay andito siya, kung nakapagadian ka, andito ka sa pagadian. Pag andito ka, obligado siya na dapat ka magpasti. Kang musafir, yung nagka-travel, obligado ba sa kanya magpasti mo hindi? Hindi. May khiyar, may pagpipilian siya. Magpasti o hindi. Pero pag andito ka, hindi ka nagka-travel, kailangan mo talaga magpasti. Huwag mo sabihin, tag-init na yan, bukas talaga ito. Pwede rin sa Pero kamasting pag mong takayan. travel ka, Pwede ka mag-ano bang hindi obligado siya. Kailangan mo talaga magpasti. sa libanggay ano. Sa ang kanila. Panglima, al-qudratu Sa ala gift, sawm. masigam bro. Sa Wala yan, di ba, accepted masigam gift. Al-qudratu ala sawm. Dapat kaya mo magpasti. Sa libang sa liing travel, momento lang harap kay Don Kilat. Sabi ka mag-post. Kaya nga, pero bang mga guwan sa lilang Hindi lang sakit kung ka, na. magpasting ka. Hindi pwede yun. Sinabi ng doktor, huwag kang magpasting kasi nagkakasama sa'yo. Paano pag nagpasting ka, namatay ka? Sa libang ka. Murtad. Tama ko. Ba nang gay kasi no, mag-ano. Paano murtad ka? Pwede yan. Kaya nagpasting ka. Kasi sabi ng doktor, huwag kang magpasting kasi nagkakasama sa'yo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Pag ikaw yung kasakit o nasa travel, hindi obligado sa iyo na magpasti. Pero babayaran mo. Babayaran mo yun.
Hindi naman pwede hindi mo bayaran. At kailangan mo bayaran. Lalaki man o babae. Pero sa pagsasala, ang babae, pag may hayop, may bisita, Hindi na. regalo ba sa kanya bayaran ng utang niya? Sa salawin? Hindi. Hindi. Pero pag sow, pag fasting, kailangan niya bayaran. Pero yung pagsasala, hindi niya kailangan bayaran. Pero kami mga lalaki, kahit putol yung lahat ng katawan namin hanggang naghihinga, kailangan namin magsala. Ano? Kahit sunog na yung katawan mo, hindi ka na makapag-abdas. Ang pagsasala, kailangan ka talaga may abdas. May abdas, di ba? Anong sala na walang abdas? Kaya mo. Anong sala, walang abdas? Kaya mo. Kaya mo. Ngayon mo naman narinig. Ha? Hindi. Ha? Ngayon ko lang narinig. Pag nasusunog yung katawan mo, kaya mo mag-abdas? Hindi. Magtaya mo, kahit magtaya mo, hindi pwede. Takalit Yung katawan mo, magtaya mo ka ng lupa, ano mangyayari? ano, dumihan. Nagkakasama yan siya. Pag binasa mo ng tubig, lalo na. Sa hal na to, pwede ka magsala kahit hindi ka mag-abdas. Kasi makadur ka. Makadur. Kasi sunog yung katawan mo, hindi ka pwede mag-abdas ng tubig, hindi ka pwede magtayaw ng lupa. Pero pwede ka magsala. Pero pag hindi ka naman nasusunog yung katawan mo, kailangan mo talaga mag-abdas. Sa hal na yan, yan yung mahal, kahit mag-abdas, pwede ka magsala. Inbahan lang ibang tutong. Tutong marami. Pang-anim, yung surut, ito para sa mga babae. Kulungul mar'a, milalakay, bunnipas. Kulungul mar'a, milalakay, bunnipas. Yung babae, pwede siya mag-ayuno, mag-fasting, pag hindi siya ng dalawa. Pag hindi siya hayop, at saka hindi siya Bago panganak. ng nipas. Ano pinakailan ng hayop sa nipas? Ang hayop, yung bisita ng babae, man yung pagkakas. Yung nipas, ano? Ayan. Ayan. After na mga anak. After pa mga anak, lumabas yung ng dugo ng nipas. Ang nipas, minsan lumalabas siya advance bago manak yung babae. Mga 2 or 3 days lalabas yung nipas. Pangalawa, after mag-anak, sa pag-anak ng babae, dyan lalabas yung nipas. Dalawa yung hal niya. Before at saka magkasama sa kanyang babae. Ang babae, pag may height at nipas, hindi sa pwede mag-ayun. Pero pag wala siyang height, hindi rin siya nanganak, at kailangan niya talaga mag-fasting. Ang surut 6. Al-Islam, Al-Bulugh, Al-Aqlu, Al-Iqama, Al-Qudratu, Al-Sawm, Furu' al-Mar'ati min al-Hayd, wal-Nifas. Ngayon, kukunin natin ang Mubtilatu as-Salat. Kasi ang Mubtilatu as-Salat, isa sa mga pinakamahalaga. Batal ba? Nasisira Ano sa may mo ito? pagpapasting mo o hindi? Lecture. Kaya lecture din. Tuesday sa ano. مبتلات الصلاة يبطل الصوم إذا فعل الصائم شيئا من الأمور التالية. الأول أكل أو الشرب عمدا. Isa sa mga nakakasira sa pag-aayuno, al-aklu was-shurb. Amdan. Ano ibig sabihin al-aklu was-shurb? Kumain ka at saka uminom. Amdan. Anong ibig sabihin ng amdan? Sinasadya. Kapag sinasadya. Kasi sinasadya mo kumain. Aray. May joke lang ko. O magdala ka ng bibig kapag sa dito. Pinali. Pagkabas mo.
Ilapos na to. Ang pagkain at saka yung pag-inom na sinasadya ay nakakasira ng pag-aayon. Nakakasira ng pag-aayon. Amma man akala o shariba nasiyan fasiyamu sahih. Pag kumain siya o kaya nagpag-inom siya ng tubig, hindi na sinasadya. Sahih ba yung ano? Yung papasin niya? O hindi? Sahih. Pag hindi mo sinasadya, katulog ka, pag-isip mo, pumunta ka ng kusina, uminom ka ng tubig, o kumain ka. Hindi mo sinasadya yun, hindi ba tahan yung ano, hindi ba sisira yung fasting mo. Kasi nakalimutan mo. Pero pag naalala mo, anong gagawin mo? Maltumsi. Kailangan mo stop. Awag, kahit natatandaan ka. Kahit ka. Dapat pag naaalala mo, natatandaan mo, apas mo parang kailangan mo stop. I-stop yung pagkain, i-stop yung pagkain. I-continue mo yung ano, yung fasting. Kasi yung iba, nag-inom ng tubig, hindi na, kakain na. Hindi pwede yun. I-continue mo yung ano, yung pagpapasting. Bakit? Kasi pinakain ka lang, pinakain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpas, yung pagkain na nakalimutan mo sa pag-ayon ng buwan Ramadan o sunnah. Wala mo sunnah, baliwan mo din. Amma al-idrul, al-ibr, التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر. Yung ano, yung inject, nagkakasira pa ng pag-ayon. Masisira ba yung pag-aayon mo? Inject. Al-ibr. Ibro. Masisira ba? O pag hindi nakakapikto, pag yung gamot, kapag yung inject, hindi nakakabusok sa iyo, hindi masisira yung pag-aayon mo. Like aning depress. Ili makakasira yun. Kasi boli kasi. Kahit sa ano, isa, iano sa ito. Pangalawa, al-kuhlu wa qat'u al-'ayn wal-udhun wa namuhu ala tafsir as-sa'il. Yung ano, yung nilalagay sa mata, yung eye mo. Yung eye mo. Nakakasira ba yung pag-aayon mo? Yung eye mo, hindi yan nakakasira ng pag-aayon mo. Hindi yan maliban kung yung eye mo, pinadaan mo sa bunganga mo. Yung masisira yun. Yung fasting. Pero pag dito, hindi siya nakasira ng pag-aayon. Pangatlo, baka. Yung may sakit ng ito, tapos sa ika. Ang tawag dyan? Yun. Kapag may hika. Sila ba yung ano? Sa hika. Pag-aayon? Para mahika o. Ibang ka, sa ligi ka, napas o. Susibag gini ka o. Spray? Sa ligi Hindi, ka, nagkakasira ng napas o. pag-aayon. Sa ligi Lalo na pag sarura. Sa ligi sobra. Sa ligi ka, napas. Inaatake ka, magagawin ito, mamatay ka. Pero pag ayaw naman, huwag mo nang gamitin. Ang mainam, mas mainam, kapag pag-iftar ka sa kauna-una, gagamitin. Hindi nakanapas. Pero pag kailangan ka talaga, doon. yung problema yun, na pwede mo siyang gagamitin. Pagka isang araw, tatanungin kayo, nagkakasira ba ng pag-aayon? Pangalawa, yung tiratis sala, pangalawa, at takayo. Ano yung isang ng takayo? Pagsusuka. Ang pagsusuka ay nakakasira ng pag-aayon. Andan, sinasadya.
Pag Pag sinasabay. sinadya. Kahit hindi naman nasusuka, pero sinadya mo, pinasok mo yung daliri mo para makikinig ka na, para makakain ka na. Ayun hindi pwede. Pero yung takayo, na isa bi'amdi, yung hindi siya sinasadya, yung hindi nakakasira. Yung nasusuka ka, dahil sa init, dahil sa pagod, kahit marami pa yung suka, walang problema kasi hindi mo yung sinasadya. Pero pag amdan, nakakasira yung ng pag-aayon. Salisan al-jima'. Amadlo, isa sa mga nagkakasira sa pag-aayon al-jima'. Ito sa mga mag-aasawa. Sa mga mag-aasawa. Pag nakalapit yung lalaki sa kanyang asawa, yun, masisira yun. Ayun. Pag-fasting. Pinali ako. Pero pag lumapit siya sa asawa niya, amdan. Ito yung makakatapos. Amdan, yung sinadya niya. Fasting siya, pero lumapit siya sa kanyang asawa. Sadya. Amdan. Anong mangyayari sa kanya? Ha? Ano? Magkada? Pero may redusan kaya. Kapag yung lalaki lumapit sa kanyang asawa sa sinasadya niya, kailangan niya magkapar. Anong bisa ng kapar? Parang 12 days kaya. Ito mo gumawa sa iya. Data, dumain. Kailangan niya magpastil 2 bulan. 2 months. Continue. 2 bulan, continue. Hindi niya babayaran ng isang araw. Magpastil siya ng 2 buwan. Mutatalya. Hindi. Magpastil siya ng 1 buwan. Tapos magpahinga naman siya. Tapos 1 buwan na hindi pwede. 2 buwan, continue. Yun ang punishment. Kaya, nangyari ko sa ating panahon, may isang king. Okay ra bang salian? Hindi ko nga lahat ang mga galing sa film. Kasi may katanungan siya. Ang tanong ng king, bayad sa bulan diretso. ano ang parusa Bisan dalaw bisan sa tao nag-aayon mo nagpapastin tapos lumapit ka sa kanyang asawa sa araw ng mabutan. Walang sumunod sa lahat ng mundo. Ang pinasagot yung kasama ni Abu Hanifa. May classmate si Abu Hanifa, pinakamagaling. Yung tanong ko po is tungkol po dun sa nakakatagal sa salita sa Okay. ano po ba yung ibig sabihin na lumapit sa asawa? Lumapit na sa asawa. Karena ni pabihingan dia salik. Pasay ko tanyo po. Sa tagat ay po. Ayan ko no in hati na makabatal bang pasay ko. Karena ni pasay ko. Kunyari lang kunyari asawa ka. Tapos lumapit ka pa. Storya ko niya business. Ang ibig sabihin ko hindi ko naman yan kasi ng mga babae. Ang ibig sabihin yung ginagawa ng dalawang mag-aasawa. Bakit na yun? Pero pag lumapit ka, akala na yung lumapit lang. Nagipag-usap yun, hindi yung nakakasira. Hindi yung nakakasira. Hindi yung nakakasira. Tungkol po dun sa example babae po may dalawa po. Tapos diba sabi mo po hindi pwede sa Mga student kasi sigam.
pumasok siya sa mosque, hindi siya nagsala example ng mga po sa mosque, mas gusto niya kung mag-atay. Pwede po ba pumasok ng mosque? Mas mainam ang babae pagkakain ko papasok sa masjid. Except kung darurat talaga, walang maglalagay. Bigyan ba mo may? Hindi kasi tanda mo itong salamin. Lumakas ka niya ng kanya. Gitanda lahina. Oo, gitanda mo. Gay. Gay racer. Basta po. Nabanggit niyo po kanina na pag nakuyapan po from morning to hapon. Bakit po nakuyapan ako ng 2 minuto lang at 5 minuto na? Yun, hindi yan nakakasira. Mas na-sound. Tawag mo. Ayun ba? Panigaw ni. Malipas lang lahat. Umaga, umaga. Pinunong. After 2 minutes, nag-isip din. Masisira. Okay. Tungkol sa mga babae, di ba, yung height, may nag-chat-chat sa akin kagabi, yung abnormal na pagdudugo istihaba. Kasi yung Buddha, may nagtanong sa akin kagabi, maximum ata 15 days. Kapag sumobra na, sabi ng mga lalaki niya mo yung dugo. Ang cellphone ko bang kanso, pag pinatay na. Parang sugat lang. Hindi siya black, hindi siya babaho. Yan istihaba. Kapag istihaba, yung abdo lang, lumabas lang siya, maaari siya ng isang bahaya na sa kamang paski. Yung bali, additional lang yun. Okay, mga babae, may question kayo? Okay. Susunay. Kaya dalawa mo. Ngayon, mami ako. Sino po ba ay yung pag-iwan? Nakakasira po ba ng pag-aanulo ng pag-iwan? Oh, nice. Tanong yan, nakakasirawan ng plastic pag-iiyak. Huwag mo lang inumin ang yung luha mo. Iyak ka. Oh. Kapag inimuno mo yung luha mo, iyak ka. Yun. Nakuha niya ang plastic ko. Pero hindi yan nakakasira ng pagkwan. Hindi siya nakakasira. Okay, may question. Lalo Ang babae ang nag-remind doon sa isang Muslima din pero hindi siya nag-aral. Masama po bang mag-remind sa kanya or mag-ialam mo? Sabing sister natin, yung isa naghihijab, yung isa hindi naghihijab, pero pinaalalahan niya o remind niya tungkol sa paghijab. Oh, sister, cover up your auras. Hindi ka naman sexy, yacht. Okay. Depende. Sabi ng Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kapag kayo nagbigay ng payo, dapat may karunungan ka. Huwag mo dirison. Hinandi ka paghijab, narka ka. Akal? Diba? Sabi at excuse lang, sabi lang. Huwag natin kapag may nakikita tayo na hindi nangihijab, tapos nangihijab tayo na mabuti, huwag din sumali sa isip natin mas precious daw kayo, mas mainam tayo kasi kanila. Pagpasalamat lang tayo sa Allah, bigyan tayo ng hidayah ng Allah, makapag-nikab tayo, makapag-hijab na tayo, pero ang obligasyon natin, bigyan sila ng payo, pero sa pamamaraan na hindi sila nasasakitan. Kasi Allah sabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di ba wa? May kapatid ka, may nagtitisa ka lang. Simple lang. Okay, kaibigan, dadali mo sa bahay. Huwag mo na yung bigyan kwan, diretso-diretso, ha? Kasi minsan, nagsasawa din kapag nakikita ba, umiiwas yan. Pero humanap ka ng hikmah o technique. Bigyan mo, lilibre mo, takdota, kaunta, huwag mo na. Start mo sa bahay.
Minsan, lagyan ko siya ng hijab. Ay, ganda mo pala. Bagay sa'yo sis ang mag-hijab. Masya Allah. Totoo. O, kanang topic ni mo bitaw, dagko mawala yung hijab. Tinuod, do, mag-hijab na po. O, bil hikmah. Pero kapag sabi, na, di ka pag-hijab, sexy ka, parang kapir, di ka pagsambayan pa, nalarka ka. O, mas lalo yung mag-rebuild eh. Di ba? May mga tao talaga ganyan. O, salamat na sa Allah, tayo ay nabigyan ng hidayah ng Allah, sila hindi pa. Pero hiningin natin sa Allah na sana gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Okay, may mga tanong diyan? Ang lalaki naman. Oo. Sadyang marites talagang babae, maraming tanong. Uy, tingnan mo. Assalamualaikum Ustaz. Katanungan ko ay, pwede po ba magkabila sa CR? Ablution daw sa CR. Sa CR. Alaman, walang problema yun. Walang problema magpasa. Kapag wala ng lugar, wala na Walang lugar, pero pag may lugar pa, mas mainam, doon ka sa labas. Pero pag wala, walang problema yung magpas ka sa siya. Okay. Huwag mo lang sa nung inyong ba na yung Basta lalo lang. Ang tanong ko po is, counted rin po ba ang fasting ng babae pag nagkaroon ito ng menstruation that after 5 minutes or 2 minutes nagtawag ng adhan? Kanina sabi niya, counted daw yung puwasa niya. Kaya tanda ko siya. Pag-after ng kuwan na Ay, yung kuno ako. kuwan. Kaya dahil na sa ngano na si katuan. Malapit ng buka, biglang dumating si bisita. Okay. Ano counted din yung fasting niya? Khilaf yung mga ulama. Sabi ng mga ulama, batal, masisira yung fasting niya, pero hindi siya pwede magbuka, hindi siya pwede mag-iftar. Hintayin niya yung magbuka, yung pag-iftar. Pero yung pagkatapos ng Ramadan, kailangan niya yung bayaran. Continuation sa question ng kaklase ko. So, pwede mag-abdas sa CR pag wala ng ibang lugar. Actually, sa school namin, merong prayer room din. Meron talagang lababo sa prayer room. Pero ginawa namin, yung may tela sa room, yung sa front, pang boys, yung sa likod, pang girls. Then sabi namin, para hindi makita yung mga girls na sa likod, yung sa lababo, yung mga girls ang mag-i-ibdas doon, din yung boys sa CR. Ano? Ayan, pero may... Bali, ganda yun. Para hindi makuha yung aura ng babae. Mag-sacrifice na sila doon kasi alangan ng pagrambulo ni Burito, kaya dito. Umanda ka, sister. Agay, puti si imong ko ng tingin yung sister Roy. Ha? Walang problema yun. Sa labas. Ano ko? Ano na? Okay. Walang problema. Okay, may question pa? Tanong ko po is about po sa ablution. Nakakasaya po ba yung ablution, ay yung pagtulog sa ablution? Halimbawa po, kasi one time nangyari po kasi ito sa akin. May tour po kami, papunta Laguna, tapos po, yung content namin, stress, tapos po, nag-ablas ako before yung tour, tapos nakatulog po ako, tapos nagpapagod sa lalang ka dyan. Tapos, ayun po, valid po ba yung sa lakal?
sala. Pero doon ako sa bus. Doon ako sa bus. Pag nakatulog ka, yung unknown, al-amig ang tawag, yung hindi mo na talaga mamalayan kung anong nangyayari, hindi na yung COVID. Bata na yung luto. Bang pinasara na po. Yun yung kalunod. Hindi, bata natin. Nakatulog ka ng mahimbing. Yung Katuloy ka. mahimbing na mahimbing, yung masisira yung bata yun. Kasi nga yung pagkasala, Ayan, ito, in magbudo ka. Isan pa ako hapan. Nakakasira ko ba ng Inudo, no, salit magbudo kami na. Isan din pakakahapan. Gaya sira. Gaya sira, bang hindi katuloy. In mga sira kasi bang nakatuloy pa ulit. Hindi maka. Sa ibang madhab, hindi. Sa madhab Shafi'i, nakasisira. Sa ibang madhab, hindi. Malikiya, hindi nakakakuha. Yung apat na scholar natin, yung madhab. So, sa madhab Shafi'i, stricto talaga sila. Kapag touch kayo ng babae na hindi mo maharap, hindi mo kamag-anak, hindi mo anak, hindi mo kumangkin, hindi mo inay, sister, ibang babae, nakapagpuan kayo, sisira yung puso mo. Pero sa iba, hindi. Paano? Yung sa paghap, kasi marami yung tao. Hindi mo maiwasan ng kapag, kung yung skin na. Salit Okay, pa. diba? May tanong? Mga about sister, may tanong? Okay. Mamaya ako ang nagtatanong sa inyo kapag may sagot, may bigyan namin ng prize. iPhone 17. Ustaz, anong masasabi niyo po or ma-advise sa mga tao na gumagawa ng haram tapos pag sisitahin mo ang sasabihin lang is maaawain naman yung Allah, i-forgive naman ako pag nag-relate ako or sinasanay nila yung sarili nila na gumagawa ng haram tapos yung isip lang sila tapos nagkitay forgiving naman daw yung Allah. Ano po masasabi niyo? Mas mainam pa rin ang iwasan. Okay. May mga tao, gumagawa ng kasalanan, tapos sinasabi nila, ang Allah ay ano tawag? Mga kampon. Sinabi ng Allah, Mapatawad. Di ba? in mga ano kasi, Kaya sabi nga, ang Allah, ay gulo, mabingkasiyo, mahabagin, mapagmahal. Correct yan, correct. Pero huwag mong kalimutan, may sipa din ng Allah Ta'ala sa regalisa, uduntikan. Ang ibig sabihin ng uduntikan, the same time, Allah, mapatawad, mapagmahal, pero may sipa ang Allah uduntikan. Ito ay mag-revenge siya. At ang Allah, magbibigay din ng siksa. Wala yuthiq wataqahu ahad. Inna batsa rabbika lasyadid. Ang pagbigay ng punish ng Allah Ta'ala walang katulad. Huwag mong alisin sa iyong isipan. O daw Allah mapagmahal, mapatawad, pero may sipa din siya. Ang katangian din ang Allah ay siya ay ang tawag niya, kanyang sinisi sa pinaparusahan niya din ang mga tao may kasalanan. Ang tawag niya na yung iba yung taraji o raja at sa yung tamanni. Hindi yan pwede ganyan. Yung tamanni, gumawa ka ng kasalanan, tapos sabi mo, ang Allah ay magpatawad. Hindi pwede yan. At saka iba yung raja. Yung raja naman, gumagawa ka na mga inuutos ng Allah sa kayang gawin yung mga inuutos ng Allah, pero at the same time, at palagi mo dininisip ang awa at saka mapagmahal na Allah. Gumagawa ka na, yun, ang raja. Yun, hindi pwede. Okay? Although Allah talaga puro rahim. Yes, yeah.
Basahin mo na lang. Ustad, pwede pa bang magsubor na nakahanda na ang pagkain ngunit naabutan na ng azan? Okay. Kung sa Arabic country, Kasi dalawang ano, klaseng guys, adan. Kalipay. Imsak. Kadyan At sa saka yung papuno pajar. mga sahol. No? Matabot na. Kapag yung imsak pa, okay pa. Pero sa atin isa lang eh. Sa Arabic country, sa mga Saudi, like Saudi, Syria, Libya, may tinatawag nila adan imsak. Warning. Nagkaroon kasi sila ng adan. First adan. Kapag yung warning na, pas tayo yung mukha. Kasi the last, after mga pila minutes, yung final na adan. Pero sa atin din. Wala. So, nakakuha na daw. Hindi pa umukhaon, hindi na. Hindi na pwede. Kasi yung adan, i'lan yan. Magpahiwatin na sinasabi sa iyo na padyan na o kaya time na ng sala. Oo. Okay, ako naman magtanong ngayon. May bigay kami sadaka, kahit konting sadaka lang. Tingnan nyo. Oh. Okay. Question ko dito, simple lang. Anong question, Bustas? Okay? Magbanggit ng tatlo nakakasira ng fasting na binanggit ng Ustad. Sino? Tatlo lang. Yung isa kabataan ng gabot, tapos yung nagpayatan ng mga nagpo hapon, tapos yung nagpapagawin. Okay. Actually, may mga nagsasalap ka, yung sa pag-iftar, may natitira pa, para talaga yun sa inyo, bibigyan namin. Okay. Question ko ngayon. Okay. Sino ang pinakagwapong tao nilika ni Allah? Si Adam. Salamat. Ha? Sino? Si Kuala Sila Yusuf alaihi salam. Yusuf alayhi salam. Correct yun. Pero mas mayroon pa. Yusuf, kapag dumaan siya gano'n, naging anesthesia yung pagkagwapuhan niya. Ustad. Mayroon pa? Sino? Adam alaihi salam. Sabi niya, Adam alayhi salam. Correct. Adam. Kasi ang Adam, dikta talaga na Allah sa kanyang kamay. First part. Adam niya, alayhi salam. Okay? Sana yung sobre. Kasobre yan. Okay, sino ang last wife ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Maymuna. Last wife ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Last wife ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sige. Kaya ba? Kaya ko? Basta na. Lalaki. Guys, come on, guys. Tingnan mo. Maymuna. Ha? Maymuna. Sabi niya, Maymuna. Hindi Aisha, Maymuna. Radiyallahu ta'ala. Okay. May tanong kayo? Guys. Ha? Sige. Bring me na lang. Bring me. Pag-intay, bring me. Okay.
Bring me Kuto. Kuto. Malaking-laki yan, regalo ng mga malaki yan. $100. Dapat yun ang gisa. Okay, may question kayo? Okay, bring me wala kong naisip. Hindi. Kutsara. 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 Dala. Dala. Sa bahay daw. Okay, ganito lang. Ballpen na color blue. Ang India. Sige, ballpen. Parang ko may ballpen kayo. Answer na lang kuya. Ay, kuya. Color blue. Sige na. Black. Black lagi na. Okay. Okay. Ang first wife ng propeta. Sige na, Sino May. nakakaalam? Okay. Ang Khadija. pinag kanina. Khadija. Dito naman, ayoko na pa. First wife, sino ang first wife ng propeta? May, sige na, May. Khadija. Okay, Khadija. Congratulations. Bigyan na ng jacket. Sige. Abuan. Start na yung tanong ka? Sa mga propeta, sino yung pinakamaraming asawa? Okay, kita. Sige, balik ka na. Oh, wala, ubus na kita sa pray. Sabi nila, Nabi Muhammad daw. Hindi, mas mayroon pa. Sulaiman. Sino? Si Jane. Sino si Jane? Ito si Jay, Ito si Jay. Ini si ano? Si ano? Si Ayun, sino daw? Hindi na si ano? Asan? Sulaiman. Hindi na si ano, guys. Ito si Jay. Sabi niya, Nabi Sulaiman alayhi salam. Yan, pastig pa yan, ha? Mamaya. Sobra pa yan. Sabi niya, Nabi Sulaiman daw. Okay. Okay. Meron pa tayo dito, marami pa. Sabi niya, Si Jay, Sulaiman. ang pinakamaraming asawa ng propeta, Nabi Sulaiman. Ang tanong, Ito si ano eh. Ito si Jay. So, ako bang answer? Iya ako. Ngayon ba? ang tanong kanina, Ito si Jay. sino yung propeta na maraming asawa? Nasagot niya, Nabi Sulaiman. Tapos, ilan yung asawa ni Sulaiman ay salam? Handa na? Dapat Android! Dapat different, dapat. Okay, ngayon. Android naman tayo, Android. Cherry mobile! Ay, pulis ka ba? iPhone! Ano ito? Vivo? iPhone! Marami magklasik ng Android, di ba? Okay, bring Cherry me- mobile. Cherry mobile? Nokia. Okay. Samsung. Panda! Basta, pupunta sa ilang. Okay, ngayon naman, sino? Okay. Sino ang pangalan ng rais ng
maktab ng pahiran sa akin ng PCCP. Ngayon, sige.